Speaking of higante, ang ating pong pag-uusapan sa oras po ito ay sigurado po akong kilala nila. Yun po ba? Ang pinakasikat na higante po sa Bible, si Goliath, at syempre po, ang sa kanya'y tumalo, walang iba po kundi si David. Ayan po. Tayo po yung makibukas sa 1 Samuel, chapter 17, verse 45. Basahin po natin sumagilid. Nang magkagayoy, sinabi ni David, ito po ang linya ni David, ano po, sa kanyang tatanungin na si Goliath, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Verse 46, sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Saglit po tayong yumuko at panandali ang manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay labis na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, aming napakinggan, Lord, sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, sa aking pagtayo sa harapan na ito, Panginoon, ay kaniningan mo ang makita. Ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang aking bigkasin, ang mga bagay na nais mo, Panginoon, sa aming i-reveal, Panginoon, yun po ang aking bigkasin. Salamat po, Ama. Let your Holy Spirit be the teacher, Panginoon, at hindi po ang aking kahinaan, kundi ang iyong kalakasan, Panginoon, at kagalingan sa aking buhay ang makita. To you alone all the glory, honor, and praises. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan po. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay aking pong pinamagata, Defeating Giants. Ayan po. Sa ating pong buhay, batid ko po na tayo po ay very familiar na dito po sa story na ito, kaya hindi na po natin siya kailangan basahin at saka ang ating pong oras ay very limited lang. Pero alam ko po na ito po ay familiar na sa inyo. Ating pong titingnan kung paano po, ano pong paraan tinalo po ni David si Goliath at kung paano po natin ito magagamit din po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, kung paano po natin kinakaharap yun pong ating mga giants. Amen po ba? Ayan, ang ating pong first point is change your perspective. So, kailangan po natin baguhin yung ating pong tinitingnan. No, madalas po na sa mga problema pong dumadating sa atin, ang ating pong tinitingnan is yung kung gaano ba ito kahirap i-conquer. Amen po ba? Minsan, bago po yung ating pong very simple lang, yung katamaran po natin, imbis na yung tayo po ay maglaba, dahil napakarami na nating labahin, ang ating pong inuunang gawin ay mag-scroll, mag-cellphone din yan. Dahil po, ating pong iniisip kung mahirap naman, mamaya na lang, marami pa namang oras, ganyan. Dapat po, tayo po bilang mananampalataya ng Lord, titingnan po natin yung reward po natin kung ating pong matatalo or ma-defeat ito pong giants. Tingnan po natin for us to change our perspective, kailangan po natin tingnan yung difference between po kung paano po tinignan ng armies of Israel at saka ni David si Goliath. Ayan po. Nung si David po ay dumating doon po sa kampamento, doon po sa kung saan nangyayari yung pakikipaglaban, naabutan niyo po yung mga Israelites na sobrang nagtitremble in fear sa pagkakita po nila kay Goliath. Pero nung si David po nakakita kay Goliath, ang una niya pong tinignan is kung ano ang reward ng taong makakapatay sa higanting ito. Ayan po, kaya dapat po tayo po sa ating pong buhay, tinitingnan po natin kung ano po yung magiging reward natin. Oras na ating pong mapagtagumpayan, ito pong giant na ito sa buhay natin. Amen po ba? Kagaya po ng, ano po ba ang reward natin? Sa ating pong buhay Kristiyano, ang ating pong pinaka-reward, pinaka-best reward is yung makasama po ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Our reward is yung marinig po na, well done, good and faithful servant. Amen po ba? Kung sasabihin po natin ito sa mga hindi nakakakilala or walang personal na pananampalataya sa Panginoon, sasabihin, bakit ka ba punta sa church na yan? Ano bang nakukuha mo saan? Amen po ba? Pag sinabi po natin na, kasi dito gumagaan yung pakiramdam natin, dito natin nararanasan ang Panginoon, ito po ay hindi po sila makakakonek sa atin.
Amen po ba? Pero dahil po tayo nakakilala kay Jesus Christ as our personal Lord and Savior, si Jesus po ay enough na po na reward po para sa atin. Amen po ba? Ayan po. Sabi nga po, lahat, meron po tayong mga dahilan, kagaya po ng mga Israelites, meron po silang dahilan para matakot, mag-tremble in fear, but meron po silang dahilan, pero tayo po ay kailangan po natin iset ang ating mga mata sa ating pong reward. And ang ating pong second point is face your Goliath. So, dahil alam na po natin sa ating isipan kung ano pong ating reward, it's time na po para i-face ang ating Goliath. So, ngayon po, sa mga oras na po ito, ano po ba yung naiisip po nating Goliath po natin sa ating buhay? Mag-share ko lang po sa inyo ang aking pong short testimony na ako po ay sobra po yung aking pride at self-reliance. Amen po ba? Yung ako po ay naglilingkod na po sa JN Kaohsiung, pero yung aking pong pride na dito na mag-serve po dito po sa JN Shunan ay talaga naman pong laban na laban. At dahil inisip ko po, lagi pong parang aking pong sinasabi sa aking sarili na ang pangit ng aking shift, ako yung mid-shift, papasok pa ako, pag ako yung matindang ganito, Bible study, pag ako yung matindang prayer meeting, ang aking pahinga ay kulang na kulang. Pag ako yung matindang mga ganitong gawain, ang aking pong tulog ay magiging 4 hours lang, Martes, 4 hours, Wednesday, 4 hours na naman. Pag dumating nag-practicean, 4 hours na naman, ganyan. So, lagi po akong may reason. Ano po, lagi pong may reason ako sa sarili ko, because it was my pride, it was my self-reliance, because hindi po ako humihingi ng tulong ko sa Panginoon. Hindi ko po finiface yung giant na yun. Yun pong aking pride. But ito po ang tinuturo po ng Panginoon habang pong ginagawa ko itong aking sermon na ito. Yun po ba? Na, kasi aking pong inisip, ano po ba yung aking Lord? Ipakita mo sa akin kung ano yung aking giant. Kasi parang sobrang dami. Alin ba doon? Yung talagang dahilan bakit ako nahihirapan na mag-serve fully sa Lord this time. So ayun po, kaya ako pinagpapasalamat sa Lord sa revelation na yun. And many times po kasi it is easier to run away from our problems than to face it. But the Lord is, today, is saying to you right now that hindi ikaw yung haharap, kundi ang Panginoon ang haharap sa iyong problema. At wala pong, sa Panginoon po ay wala pong imposible. Amen po ba? So, pangatlo po, meron po palang points doon. Habang pong ating piniface ang ating giants, we already read about your topic po and outline. So, question is this. As a conqueror of God, how will you maintain your victory? We can maintain po our victory basta po tayo po ay hindi nawawala sa ating pong personal na time and devotion po sa Panginoon. I believe po na pag nanonorish po natin ang ating soul araw-araw at meron po tayong prayer time sa Lord at meron po tayong time para mag-read po ng salita ng Panginoon, ito po yung ating masasabi natin magiging shield. Kagaya po ni David, ano po yung po ang kanyang sling and stones, ang kanyang pong prayer and word of God. Yun po ang ating makakapatay po sa ligan. Praise God. Can you, Pastor Amari din, very well said, ano po, in defeating giants, but can you make commitment vows to God to defeat your personal giants, to make yourself available for the glory of God? And what your giants and what is it, why and how? What is your greatest giants in life as of now? And how can you encourage us to defeat the giants? Example, your time as your schedule being not available to God, then can you promise for the glory of God as you stand firm in your preaching today to defeat that giants for the glory of God? Amen po.
I vow po before the Lord and before all of you po today na this is my commitment po sa Lola. Naalala ko po kasi, nung una po ako umattend kasi po sa Shanghai Bible Study po, naalala ko po na sinabi ko na po yun, na I will commit sa Lord whatever it takes. But, pero meron pa rin po kasi mga struggles, personal, and talagang yung pray ko po talaga sa totoo lang. Madali po ako ma-disappoint sa tao, madali po akong nasasaktan ng mga salita, and ayun po. Pero ako po ay naniniwala na ito pong sermon delivery po ng Panginoon ay naging eye-opener po sa akin para ipakita na ako po ay hindi perfecto at ang mga tao po sa aking paligid ay hindi rin po perfecto. At ang nag-iisang perfecto lang po ay ang Diyos na humawak po sa buhay natin. Praise God po. Congratulations, Dr. Amaridin, and looking forward to see you serving God for His glory. God bless po. Hindi ko pala